Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po na naman tayong muli sa ating morning devotion and grab food for the soul. Our daily dose for the nourishment of our soul. Ating pong simulan ang ating umaga o ang ating araw sa pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon na tayo po ay makalakad sa isang payapa. Ang topic po natin ay may pamagat na talinghaga tungkol sa mahalagang perlas. At ang batayang talata po natin ay sa Aklat ng Mateo, Kabanatang 13, talatang 45 hanggang 46. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas. Purihin po natin ang ating Panginoon sa pagkarinig at pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Katulad po ng talinhaga ng natatagong kayamanan, ipinagbili rin ng isang tao ang kanyang mga ari-arian upang mabili ang nakita niyang napakahalagang perlas. Doon sa talinghaga na natatagong kayamanan, hindi batid ng lalaking may kayamanan pala sa bukid na kanyang hinuhukay.
Ito ang biyaya ng Diyos. Siya mismo ang gumagawa ng paraan upang dalhin tayo sa isang lugar na kung saan ay doon natin siya matatagpuan. Hindi pa man tayo sumasampalataya ay masagana ng biyaya at habag sa atin ng ating Diyos. Binahalan niya tayo noong pamang tayo'y makasalanan pa. Wika ni Pablo sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Sa talinghaga tungkol sa perlas na mahalaga, ang negosyante talagang naghahanap ng mamahaling perlas. At nang matagpuan niya ito, pinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian upang ito'y mapasa kanya. May mga taong sadyang dumating sa punto ng buhay na sa kabila ng tagumpay ay may hinahanap sapagkat may kulang. There's a vacuum to be filled. At sa huli natuklasan na tanging si Jesus lamang pala ang makapupuno ng kulang. It is only Jesus who can put an end to our search for life's meaning. It is only Jesus who can make us whole by filling the vacuum in our lives. Ito ang naging karanasan mismo ni Pablo, isang Pariseo, isang mataas na leader sa lipunang Hudyo. Ang paghahanap niya sa kahulugan ng buhay ay nagwakas sa daang Damasco nang matagpuan niya si Jesus. Ano po ang nire-representa ng perlas na 2 beses na binanggit ng ating Panginoon? Una po, binanggit niya sa Mateo, Kabanatang 7, Talatang 6. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay. At huwag kayong magtapon ng inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan nila ang mga ito ng kanilang mga paa at pagbalingan kayo at lapain. At ikalawa po, binanggit niya sa ating batayang talata ang Mateo chapter 13 verse 45. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Ito po yung nire-representa ng perlas. Una po, nire-representa ng perlas ang isang bagay na banal. Ang perlas po ay nakahanay sa salitang ang mga banal na bagay. Ikalawa po, ang halaga ng perlas ay dapat i-discern o alamin. Una, ito ay banal. Pangalawa ay espiritual. Sabi po ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kabanatang 2, Talatang 14, na ang mga espiritual na bagay ay dapat alamin sa espiritual na paraan. At tanging ang mga nakakakilala lamang kay Kristo ang may taglay ng spiritual discernment. Ikatlo po, ang perlas ay isang bagay na pwedeng maging atin. Pwede nating ariin ang banal na bagay na ito, ang spiritual na bagay na ito, kung masusumpungan natin ang ating Panginoon. Sabi po sa aklat ng Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 13, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. At sa salita ng Diyos, doon natin matatagpuan ang karunungan at kaunawaan. Tandaan po natin na ang kaharian ng langit ay walang katumbas na halaga. The kingdom of heaven is priceless. Ang kaharian ng langit ay nagbibigay galak sa mga nakakasumpong nito. The kingdom of heaven brings joy to those who find it. Ang kaharian ng langit ay nagkakahalaga ng pagsuko ng lahat ng bagay. The kingdom of heaven is worth giving up anything. Sabi nga po sa ating batayang talata sa verse 46, nang makatagpo siya ng isang mamahaling perlas, umuwi siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang perlas. Kaya kaya po ba nating isuko ang lahat ng meron tayo? Naaalala pa ba natin ang pagsasakripisyo ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo para po tayo ay matubos sa ating mga kasalanan? Simple lang po ang nais iparating ng Panginoon sa atin. Kung nais niyo ang perlas na ito, ito'y magkakahalaga ng lahat ng meron tayo.
Iiwanan po natin ang lahat ng meron tayo dahil matatagpuan lang po natin ang Diyos kung natin siya ng buong puso at buong kaluluwa. Dahil ang nais po ng ating Panginoon ay total commitment para sa Kanya. Tandaan po natin na ang perlas bilang larawan ni Yesu Kristo. Ang katumbas po nito ay ang lahat ng meron tayo. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagpaparamdam mo sa amin na kami ay mahalaga sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa po ay masunod po namin ang lahat po ng nais ninyo at makita po sa aming mga buhay na kami nga po ay tunay na Kristiyano, Panginoon. Aming Diyos, aming po pinapatuloy na ipinapanalangin sa iyo ang aming po mga kapatid na mga nagsisipag-aral at mga nagsisipag-trabaho. Panginoon, inyo po silang iingatan at maging sa loob ng kanilang paaralan at sa kanilang mga place of work, Panginoon. Amin din pong patuloy na ilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, na inyo po silang pagagalingin, Panginoon, at ang manggamot po ang siyang magiging kagalingan nila, Panginoon, yung mga gamot na kanilang iniinom. Amin din pong nilalapit ang mga kapatid po namin na mga nasa ospital. Ikaw po magpo-provide, Panginoon, sa lahat po ng kanilang mga pangangailangan. Aming Diyos, patuloy po namin nilalapit sa iyo ang aming pong maghapon na kami po ay iyong sasamahan sa lahat po ng aming mga gawain. Salamat po ng maraming purihin ka po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid sa pagsama sa inyong lingkod. And friendly reminder po, be Christ-like in your workplace today. To God be all the glory. Hanggang sa muli po, at umayo at muli. God bless po sa ating lahat.